Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan muling mag-ipon, awitan ang Panginoon. Sa biging sariwain, magliligtas na sa atin. Bayan nating alalahanin, manahong muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa biging sariwain, magliligtas na sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At mga kapanalig, sama-sama tayo magdiwang sa ating banal na piking at alalahanin natin ang katotohanan na ang Panginoon lagi tayong tinatawagan na tupdin ang kanyang kalooban at ang kanyang batas na batas ng pagmamahal nawa ay lagi nating isapuso. Sa lahat ng pagkakataon na tayo nagkulang, kasala, humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan, na sa iyong patnubay ang iyong mga kinulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Akab sa bundok ng Karmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 trono. Pumili sila ng isa
katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias. Wika niya, lakasan pa ninyo, alam naman ninyo ang inyong Diyos, baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog, kaya't kailangang gisingin. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw, sinugatan ng sarili sa pamagitan ng sibat at tibak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, lumapit-lapit kayo, wika niya, at nagsilapit ang lahat. Iniayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 baldeng tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos nag-utos siya, kumuha kayo ng 4 na mangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi niya. Sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa, utos ni Elias. Makiitlo nga nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin. Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin niyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila inyong pinapagbalik loob. Noon di nagbaba ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato sa lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, ang Panginoon, ang Diyos, ang Panginoon lamang, ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, sulinari abot-abot. Sa pagsambang gawin nila,
ako ay hindi lalahok. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, O poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanman, hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-litang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa, hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-litang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay bibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At sa ating ebanghelyo ngayon, mag-focus po tayo doon sa kahalagahan na tayo ay gumaganap sa kautusan at nagtuturo at tumutupad sa kautusan. Dapat po nating makita yung ito ba'y ating nauunawaan, ito ba ay ating sinasabuhay, at ito ba ay ating isina sa puso. Hindi lamang yung blind obedience ba na pwede tayong sumunod pero hindi naman talaga natin naunawaan kung ano ang ating sinusundan. Mga kapanalig, ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi sa atin na bawat bahagi ng kautusang ito, dapat na ito ay ating ganapin kung paanong ito ay kanyang ginaganap. At ang kalit-litang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kuminsan, sasabihin natin, para namang hindi niya ginagawa yung nararapat. Kasi kuminsan nakafocus tayo sa letra, sa salita. Pero ang Panginoon, ang focus niya palagi ay ang pagsasabuhay, ang pagsasagawa. Sa mga panahon ng mga Pariseo at Eskriba ay puro salita na kung saan ay puro letra lang ang kanilang inuunawa at ibinabahagi pero hindi sinasabuhay. Ang Panginoong Hesukristo ay nanawagan sa atin para isabuhay. At makita natin ang tunay na paraan ng pagsasabuhay nito. Kung paano natin magaganap ang batas o kautusan. Noong araw ay merong isang pelikulang ipinalabas, yung pelikulang Magnifico.
Alam niyo po yung batang ito ng pangalan ay Magnifico. Meron po siyang iniipong pera kasi yung kanyang kapatid na babae, na bunso, ay may kapansanan, may disability. Kaya tuloy, hindi makalakad. Gustong-gustong makarating sa perya. Kaya si Magnifico, nag-iipon siya ng pera para marentahan niya yung wheelchair. Merong wheelchair na nakita niya sa isang kapitbahay nila na gusto niya sanang rentahan upang madala niya sa perya yung kanyang kapatid. Kaya ipon siya ng ipon ng pera. Lahat ginawa niyang mga ways para siya ay makapag-ipon ng pera. Dumating sa point na malaki na ang naiipong pera ni Magnifico. Ang problema, biglang nagkasakit ang kanyang lola at walang-wala ang kanyang mga magulang na pera para ipagamot ang kanyang lola. Kaya inilabas ni Magnifico yung perang inipon niya para maipagamot yung kanyang lola. Gumaling naman na lola niya. Ang problema, nang dumating na yung araw ng kanyang pangako na dadalhin niya sa perya yung kanyang kapatid, wala na siyang pera para doon sa wheelchair. Malungkot na sasabihin sana ni Magnifico doon sa kanyang kapatid na pasensya na, di tayo matutuloy kasi wala na akong pambili ng wheelchair . Yun nga, nang punta na yung kapatid niya, sabi sa kanya, perya, kuya, perya. At napaisip siya, kasi nga wala na siyang wheelchair. Pero nangiti si Magnifico. At ang nangyari, pinasan niya yung kanyang kapatid. Pinasan niya hanggang perya yung kanyang kapatid. Kahit gaano kabigat ang kanyang kapatid, pinasan niya para lang maipasyal niya sa perya. Pasan-pasan niya ang kapatid niya at maraming tumulong sa kanya at naawa. May nagbigay pa sa kanila ng pambili ng pagkain. May nagbigay pa sa kanila ng pagkain. At kahit kulang yung kanyang pera para doon sa mga rides tulad ng Ferris wheel, sa tuwa ng lahat na nakakita na pinasan niya yung kanyang kapatid, pinasakay siya kahit na wala nga siya o kulang ang kanyang pera para makasakay man lamang ng mga rides doon sa perya. Naantig ako kasi iniisip niya nung simula na yung wheelchair ang sagot sa kanyang katanungan. Pero eventually nalaman niyang ang sagot ay siya din. Ikaw din ang sagot. Yung pagmamahal mo ang siyang magiging dahilan para pasanin mo at makarating sa perya ang kapatid mo. Alam niyo mga kapatid, ang kautusan ay hindi letra. Ang batas ng Diyos ay hindi letra. Ang pagmamahal ay hindi letra. Ito ay buhay. Ito dapat ay nasa buhay. Ang batas ng pag-ibig ay huwag tayo mag-focus sa word na batas. O ang kautusan ng pagmamahal, huwag tayo mag-focus doon sa kautusan. Mag-focus tayo doon sa pag-ibig at pagmamahal. Na kapag tayo ay umiibig, nagmamahal, hindi na natin naiisip yung letra ng kautusan. Ginagawa na kasi natin. Kapag ikaw ay nagmamahal, hindi mo na kinakailangang kabisaduhin yung bawat letra at bawat batas na yan. Dahil kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, at kung ikaw ay nagmamahal sa iyong kapwa, gagawa ka ng kabutihan, tutulong ka, magpapahalaga, at lahat ng pagmamahal na yan, iyan ang batas. Kapanalig, uulitin ko, sumusunod ka ba sa batas? At kung sumusunod ka sa batas, saan ang gagaling ang pagsunod mo? At mga kapanalig, pinapangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa Kanyang mga batas at sa mga naghahangad sa Kanya ng buong puso.
Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya. Ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya ng mga bansa naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at ang mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamagitan ng mga salitang nakakaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ang pag-ibig ang aming buhay at pamalagin mo kaming nasa matuwid na landas. Patungo sa iyong kaharian, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Turuan mo akong maging bukas, palad. Walang hinihintay mula sa'yo na makibag ang di inaalintana. Mga hirap na dinaranas sa tuwing ginawan. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo at kalugdan ng paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawaan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. At bilang isang bayan ng Diyos at tinipo sa pag-ibig, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo.
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumuyuri. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaaniyahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Antonio de Padua. O San Antonio de Padua, banayad talagang tagatulong sa madlang nangangailangan. Kahit noong ikaw ay nabubuhay pa, ikaw ay pinagkalooban na ng kapangyarihan na magkaroon na mapaghimalang kapangyarihan. Ang pagpapala ay naghihintay sa iyong salita na handa mong ipagkaloob sa mga nagsusumamo. Nitong pag-asa, ako'y nananalangin na iyong ipagkaloob sa akin ang biyayang ito at sambitin ang ating mga panalangin. Ang kasagutan sa aking kahilingan ay maaaring mangailangan ng himala, ngunit ikaw ay banal at mapaghimala. O mapagmahal na San Antonio, may pusong umuunawa sa mga nangangailangan. Ibulong mo po ang aking kahilingan sa banal na si Jesus na iyong inibig at pinaglingkuran sa buo mong buhay. At ito po ay tatanawin kong malaking utang na loob sa iyo at ako'y nangangakong
magiging masunurin sa kalooban ng Diyos at mamumuhay na bilang isang mabuting Kristiyano. Amen. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawan lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo prestitis tieis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti,
Tribeque sumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati
ka na